at pagbati sa bawat isa sa atin. At nais kong puntahan natin ang ating verse na gagamitin. At nais ko muling gamitin yung verse na ating ginamit last Sunday. At pagpatuloy ang kaisipang ito at pumunta sa iba pang bahagi. Ang book of 2 Corinthians chapter 3 verse 5 at mamaya pupunta pa tayo sa isa pang aklat o sa isa pang chapter ng the same 2 Corinthians. So 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and verse 6, sabi dito, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of the new covenant, not of the letters, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. Next chapter, sa chapter 4, sa verse 7, ay basahin natin. Sabi rito, but we have these treasures in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Praise God. Lahat na magsabi, amen? Amen? Praise God, mga kupo tayo sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Muli magandang gabi po sa bawat isa at pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. Kahit man ang ating mga kapatid na hindi natin kasama, ay binabati ko sa pangalan ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay dudulog tayo. Last Sunday, napag-usapan natin ang isang paksa at ito ay may kinalaman sa God is our sufficiency. At nais kong magpatuloy sa ganong kaisipan at tuloy natin ang ilang mga bagay at naniniwala ko na ito ay totoong napakahalaga sa buhay ng mga anak ng Diyos, ng mga mananampalataya. At especially, ito rin naman ay napakahalaga sa buhay ng iglesia, sa buhay ng church. Dahilan, ang ating pinapakita natin na ang ating sufficiency ay sa Diyos lamang. Last Sunday ay binigyan natin ng pansin ang kalalagayan ng tao. Ang kalalagayan ng tao, mga kapatid, ay hindi sila self-sufficient, hindi sila sufficient sa kanilang sarili. At kagaya ng aking binanggit, by default, ang tao nang sila ay lalanghin ng Panginoon, ay nilalang sila na para sila ay maging dependent sa Diyos na lumikha sa kanila. Although ang tao, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos na merong mga qualities, merong mga kakayahan, merong mga sabihin natin, merong talino, merong kagandahan, merong kalawalatian, at lahat ng tao ay iba-iba sa kanilang sa pagkakadesenyo ng Panginoon sa kanila. Pero sa kabila na sila ay dinesenyo ng Panginoon na iba't iba, na sila ay merong mga talento o sabihin natin meron silang mga kakayanan sa kanilang sarili. Pero yung kakayanan yun na meron sila ay hindi ito para kanilang ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Dahilan lahat ng bagay na tinatanggap ng tao at ang tao man ang tao sa kanyang kalalagayan ay sa kanyang pagsisikap ay meron din siyang iba't ibang bagay na naaabot sa kanyang buhay. At ang ilan ay sabihin natin merong makakaibang estadyo sa kanyang buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay sinabi ng Banal na Kasulatan. Ang John chapter 3 ay nagsasabi, walang matatanggap ang tao maliban ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Walang anumang bagay na pwedeng matanggap ang tao maliban ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kahit ito ay kalakasan, kayamanan, o ano pang mga bagay na pwedeng maangkin ng isang tao, kahit man talino, kahit man tagumpay, kahit man success, at kahit man ang tao ay makarating sa tugatog na tinatawag na tugatog ng kanyang tagumpay, ay hindi pa rin ito masabing saganang kanya, kundi ito ay ipinahintulot ng Diyos
na maabot niya ang ganong bagay. So, kahit man ang isang tao na makarating sa alam niyo, mayroon pang isang talata sa Banal na Kasulatan na aanihin ng tao na bagamat makamtan niya ang lahat ng bagay kung mawawala ang kanyang kaluluwa. So yun ang pinakasukdulan na ang tao ay humahantong sa isang bagay dahilan halos kapag nakita niya na siya'y sufficient na, wala nang anumang pangailangan. In fact, ito ang danger, mga kapatid, ng isang tao na kapag kanyang naabot at kagaya ng isang talata na mababasa natin sa aklat na Revelation na ito ay naging kalalagayan ng iglesia ng Laodicea. Sa iglesia ng Laodicea, ito ay ang huling iglesia ng kapanahunan na siyang iglesia rin naman at kapanahunan din na ating kinabubuhayan sa ating panahon ngayon ay nabubuhay tayo sa age ng Laodicea. At ang kalalagayan ng Laodicea ito ay pinapakita rito sa verse 17 ng chapter 3 ng Revelation. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. So, kapag ang isang tao ay umabot siya sa isang kalalagayan na siya'y nakikita niya na siya'y wala ng pangailangan, self-sufficient. Na sa paningin niya na siya ay self-sufficient. Pero kapag siya ay tiningnan ng Panginoon, siya'y walang anumang bagay. Yun ang sabi ng Banal na Kasulatan. Ang verse, merong isang talata na sinabi si Apostol Pablo, sino mang tao na nag-iisip na siya he is something, ang pinapakita roon, siya ay walang anuman sa harapan ng Panginoon. Yung mga bagay na minsan ay pinapahalagahan ng tao sa ibabaw ng lupa, ay kapag ito ay inilagay natin sa timbangan ng Diyos, ito ay walang halaga sa kanyang harapan. Walang anumang bagay na timbang. So, makita natin sa ganitong bagay na tanging ang Diyos lamang, ang nag-iisang Diyos, ang siyang self-sufficient. Siya lamang ang nag-iisa na siyang self-sufficient sapagkat ginamit ng Banal na Kasulatan na kanyang nilalang ang lahat ng bagay na nag-iisa. So yun yung pinapakita ng pagiging self-sufficient. Alone, yung wala kang kailangang anumang tulong na kanino man, kundi ikaw, siya lamang ang gumagawa. So yun yung kalalagayan ng Diyos. Pero when it comes na ang tao ay lalangin ng Diyos, ang tao hindi sila self-sufficient, sila ay by default, sila ay nangangailangan, sila ay kinakailangan mag-depend. So nakita natin na ang suliranin ng kaaway ay gusto niyang pantayan ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit tinukso niya ang babae upang alisin sila sa pagiging dependent sa Diyos at sila ay maging independent. Pero nang sila ay naging independent, ito ang naging daan para sila ay magkasala. At ito rin ang naging daan kung bakit sila ay naghirap sa ibabaw ng lupa. Dahilan sila ay gusto nilang maging independent, then kakain sila magtatrabaho sila at kukuha sila ng pagkain para sa kanilang sarili. Not in the first place, nang sila ay nilalang ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay provide ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para sa kanilang pangangailangan. Ngunit nang sila ay mawala sa pinabayaan ng Diyos na maging independent, then kinakailangan nilang magpatulo ng pawis at kinakailangan nilang magpagal hanggang sa sila ay bumalik sa alabok sapagkat doon sila nanggaling. So pinapakita ng Banal na Kasulatan na ang tao kapag kanyang gustong pakita na siya ay self-sufficient, siya ay darating sa isang kalalagayan na makikita niya ang lubos na pangangailangan.
Now, binigyan natin ng pansin ang lingkod ng Diyos na si Moses last time. At dito ay makikita natin nang si Moses ay ma-equip siya ng lahat ng karunungan sa Egypt. Well, ang pagkaka-equip sa kanya ng lahat ng karunungan ayon sa Acts chapter 7 verse 22 ay pinakita roon na si Moses was educated in all the wisdom of Egyptian, was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and his deeds. So, nang si Moses ay nasa ganitong kalalagayan, alam nyo, kaya siya pinag-aral, kaya siya nakaalam ng lahat ng mga karunungan ng Egypt, ay upang pagdating ng panahon, si Moses ay magagamit ng Egypt para sa kanilang bansa mismo. Diba? Yun yung dahilan kung bakit siya ay in-educate, bakit siya tinuruan ng mga paraan ng pakikipagdigma, mga wars, at ilang pang mga bagay, at kanyang matutunan ng lahat ng education doon sa Egypt ay ang dahilan ay upang siya gamitin at mapakinabangan sa ikalalago at sa ikaiinam pa ng bansa ng Egypt. Datapot, nang si Moses ay masangkapan ng lahat ng karunungan ng Egypt, ay inisip niya na sa pamamagitan ng ganitong bagay ay gagawin niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit, hindi maaari mangyari yun dahilan yung education, yung pagiging equipped ni Moses ay para yun sa bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang anumang edukasyon na meron siya ay hindi niya ito pwedeng gamitin when it comes at kapag pinag-usapan ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Yan ang pinakamainam na bagay na dapat nating maintindihan, mga kapatid. Sa buhay, paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi rito kailangan ng ating mga education. Hindi rito kailangan ng ating mga lakas at galing o ano pa mang mga bagay, mga estratehiya at kaalaman natin. Well, ang lahat ng yan ay dapat nating iwanan at ating bitawan. At pag tayo ay magpaubaya. So, nang si Moses ay matutunan niya ang lahat ng ganitong paraan ng pakikipagdigma at marahil hindi masyadong naitala sa banal na kasulatan kung ano ang kakayanan ni Moses. Pero based doon sa description ng si Stephen ay pinakita niya ang buhay ni Moses, ay pinakita niya na si Moses ay natuto sa lahat. See? Instructed in all the wisdom of the Egyptians. At sabi pa rito, siya ay makapangyarihan sa pagsasalita at sa kanyang mga gawa. So, pag pinag-usapan ang plano ng Diyos, ay nagpasimulang siya ay nasumpungan niya na siya ay insufficient. So, makikita natin, the God is our sufficiency, and makikita natin, man is the insufficiency, or man's insufficiency. So, nang si Moses ay itry niya, gamitin niya yung paraang ito para isakatuparan niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, nakita niya ang kabiguan. Nakita niya ang kabiguan at nakita niya na hindi ito epektibo. So ang ginawa ng Diyos sa loob ng 40 taon ay inalis sa kanya ang lahat ng ganitong klaseng karunungan. So it takes 40 years. So makikita natin kung paano ang Diyos nag-prepare in the making sa Kanya. Yung 40 days o 40 years na yun ay ginamit ng Diyos para alisin ang lahat ng mga bagay na Kanyang karunungan na meron siya. At ang natira na lamang at ang tanging
na natuto na lamang siya ay yung tinatawag na pinakamababang kalalagayan ng trabaho. Alam niyo, ang kalalagayan ng isang shepherd sa mata ng mga Egyptian, ito ay isang hamak na klase ng trabaho. Naalala ko nang si Joseph ay makarating doon sa Egypt at ng kanyang kunin ng kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid at dalhin doon sa lugar ng Egypt, sabi ni Joseph sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang ama, sabi niya, pag dumating kayo sa Egypt, huwag niyo sasabihin kayong mga shepherd. Dahilan yung shepherd ay napakamababang uri at buhay meron ang isang shepherd. Pero mga kapatid, dinala ng Diyos si Moses sa isang pinakamababang paraan ng pamumuhay, it is being a shepherd. Dahilan, sa ganitong bagay, ay dito siya hinubog ng Panginoon upang siya ang mag-akay din naman ng buong bayan ng Diyos, ng Israel. So pagkatapos na alisin sa kanya ang lahat ng mga karunungan na kanyang naranasan o natutunan sa Egypt, and dumating ang time na siya ay gagamitin ng Diyos, then ito naman ang panahon na ang Diyos naman ang kinakailangan mag-equip sa kanya. Diba? So makikita natin mga kapatid na hindi maaring ang pag-equip ng Egypt na ginawa kay Moses ay hindi ito ang kanyang gagamitin para sa plano ng Diyos, para sa kalooban ng Diyos. So, dito lamang ay ating isa na itong mainam na mensahe para sa atin upang ipakita sa bawat isa ng mga anak ng Diyos na ang Diyos ay mayroong plano sa kanilang buhay. Hindi ito sa ating kakayanan, hindi ito sa ating karunungan, hindi ito sa ating magagawa. Kailangan natin ang panibagong pag-i-equip ng Diyos para sa atin. Upang makita at ipakita lamang that God is our sufficiency. So pagdating doon sa verse sa talatang, kung ating titingnan, pagdating sa chapter 4 ng Exodus, verse 10, ay si Moses ay nagsalita na ng ganitong bagay. At sinabi niya, but Moses said to the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant. So nang siya ay nakita niya na pagdating sa ganitong larangan ng espiritual na mga bagay, ang kanyang edukasyon ay hindi sapat para dito sa bagay nito. At kahit man ang sa kanya sinabi, hindi ako marunong mangusap. Kahit man sa nagdaan o kaya kahit man ang ikaw ay mangusap sa iyong lingkod. But I am slow of speech and of tongue. So, dito nagpahayag si Moses na hindi na niya alam ang ganitong tanging dating paraan na kanyang natutunan. At kundi pinakita niya na sabi niya, wala akong kakayanan sa ganitong bagay. At pagdating ng chapter verse 12, tingnan natin sa verse 12, sa pagpapatuloy, verse 11. Sabi ng verse 11, then the Lord said to him, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sino ang gumawa ng iyong bibig? At sino ang nagpapahintulot upang ang tao ay makapagsalita o maging pipi? Hindi bagat ako ang Panginoon? So, ibig sabihin, sa ganitong bagay, ay dahilan siya ang naglagay, siya ang may likha mismo sa bawat isa sa atin, ay kaya niyang gawin kung anumang bagay na gustuhin niya sa atin dahilan siya ang may likha nito. Diba? In fact, ang bawat isa sa atin ay sinabi ng 139 ng Book of Psalms na tayo ay nilikha ng Panginoon. We are fearfully and wonderfully made. Ito ay nilikha tayo ng Panginoon at ang pagkakalikha sa atin
anuman ang disenyo na kanyang ginawa sa atin, ay may kinalaman ito sa kanyang layunin na paggagawan o pagdadalhan sa atin, sa ating buhay. So sabi rito, sino ba kung hindi ka marunong mangusap? Sino ba ang nagpapahintulot upang ang tao ay makapagsalita o hindi makapagsalita? Alam niyo ba mga kapatid, ang banal na kasulatan na nagpapakita na gawa ng Diyos na pagsalitain ang asno sa panahon ni Balaam. Diba? Kung mababasa natin ang Numbers chapter 23, kung hindi magkamali, na si Balaam habang kanyang hinahampas yung kanyang asno, dahilan si Balaam ay lumihis na sa kalooban ng Diyos, then tinulot ng Diyos na yung asnong alaga niya ay nagsalita at nagsabi, bakit mo ako hinahampas? So mga kapatid, dito natin makikita na kapag ikaw ay gustong gamitin ng Diyos, kaya niyang gamitin ang iyong bibig. Pwede niyang ilagay ang iyong, gamitin ang iyong bibig na maging makapagsalita. Hallelujah. So, sa sumunod na pangusap ng verse 12, ito yung sabi ng Panginoon, ito na yung panahon na ang Diyos naman ang mag-i-equip kay Moses para siya ay magamit ng Diyos. So, ang tao ay insufficient sa kanyang sarili at ang tanging sufficiency ay ang Diyos. At sabi nito ng verse 12, sabi ng verse 12, now therefore, go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall speak. See, sabi niya, ngayon, yumaong ka. Ito ay ang pagsusugo ng Panginoon. Now, tandaan natin mga kapatid, ang pinakamahalagang bagay na makita natin ay ang pagsusugo mismo ng Panginoon. Dahil kapag siya ang nagsugo, ibig sabihin, ang taong ito ay nasa ilalim ng tinatawag na authority. Siya ay nasa ilalim ng authority. Kapag ang isang tao ay nagpasimulang pumasok sa pulisya, and then siya ay nag-training, at sa sandali na siya ay sabihin pa natin magkaroon marahil ng oath-taking at ilagay siya sa posisyon, mula sa araw na yun, siya ay nasa ilalim na, siya ay meron ng authority. Sapagkat siya ay binigyan na ng kapangyarihan mula sa pamahalaan. So sabi rito ng verse na yan, now therefore, go. Ito yung sabi ng Panginoon. Therefore, go and I will be with your mouth and teach you what you shall speak. And next verse, and he said, oh my Lord, please send someone else. Sabi niya, then the anger of the Lord was kindled against Moses. Is there not Aaron, your brother, the Levite? Na ang sabi ng Panginoon sa kanya, nariyan si Aaron na yung kapatid, mas mainam na mangusap sa iyo. Then verse 15, sa verse 15 to verse 17, you shall speak to him. Sabi niya, ikaw ang magsasalita sa kanya, at siya ang magsasabi ng bagay, siya ang magiging tagapagsalita mo para kay Paraon. Sabi niya, you shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and will teach you both what to do. So ito yung pinakamainam mga kapatid, dahilan sa pinapakita roon, siya ay sa kanyang bibig. So ang equipping na gagawin ng Diyos kay Moses ay sabi niya, ilalagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Ituturo ko kung anong sasalitain mo at ituturo ko kung anong gagawin mo. So ito yung panahon ng pag-equip ng Diyos kay Moses, sapagkat si Moses sa kanyang sarili ay walang anuman. Siya ay kagaya lamang ng isang sisidlan na walang anuman. At sabi rito ng sumunod na verse, o yung verse na yan, siya ang magtuturo maglalagay ng salita sa kanyang bibig.
So yung sinasabing siya ang maglalagay ng salita sa kanyang bibig. Well, ang salita ng Diyos, kapag kanyang salita, ito ay makapangyarihan na magkakaroon ng kaganapan. Tandaan natin ang sabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang salita. All His creation. Sabi ng banal na kasulatan, kung hindi sa pasimulan ng siya ay nanglalangin niya ang langit at ang lupa, nilalang niya ito, sabi ng Book of Psalms, sa pamamagitan ng kanyang salita. So, ang salita na kanyang ilalagay kay Moses, ito ay salita na merong kapangyarihan na magdadala sa paglikha ng mga bagay na kanyang sasalitain. Well, alam nyo, binasa ko ang chapter na ito ng Book of Exodus at kung paano ang Diyos ay gumawa ng dakilang devastation sa Egypt sa panahong yun, paano winasak ng Diyos ang Egypt. Na ang superpower nation na Egypt ay sinira ng Diyos at makikita nyo kung babasahin nyo from chapter 7 hanggang sa chapter 12 ng Book of Exodus, makikita nyo kung gaano sinira ng Diyos dahilan nilagay ng Diyos ang Egypt sa kahatulan. At makikita natin na ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na kanilang kinikilala ay inilagay ng Diyos sa kahihiyan. Meron akong pwedeng illustration na pwedeng ipakita sa marami sa mga susunod kung paano ang maraming iba't ibang klase ng Diyos ng Egypt. In fact, ang Nile River ay isa sa Diyos na kinikilala ng bansang Egypt. At yung Nile River ay tinatawag nila ayon sa kanilang mythology na yung Nile River ay siyang bloodstream ng God ng Egypt. Yun yung bloodstream niya. At yung bloodstream na ito ay sinira mismo sa panahon ni Moses. At sinabi ng Diyos kay Moses, meron pa akong isang bahaging gustong puntahan. So, paano ang Diyos in-equip si Moses? Ilalagay ko ang aking salita sa iyong bibig at ako ang magtuturo ng iyong sasalitain at kung ano ang iyong gagawin. So step by step, anumang ng bagay na gugustuhin ng Diyos, ilalagay ng Diyos ang salita kay Moses at si Moses ang magsasalita at ito ay magkakaroon ng kaganapan. Isa sa katuparan, makikreate. So yung salita ng Diyos na mapaglikha, yung salita ng Diyos na naglilikha ay nilagay niya sa bibig ni Moses. At kapag si Moses ay nagsalita, then yung salita na kanyang sinilita ay parang isang makapangyarihang bagay na nalilikha ang bagay na yun. Now, bukod sa inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa bibig ni Moses at ituturo sa kanyang sasalitain at ang kanyang gagawin, inilagay niya si Aaron as his spokesperson. At meron pang isang kanyang ibinigay sa kanya at ito ay ang tungkod. Alam niyo ang tungkod na usually ginagamit ng shepherd ay sinabi ng Diyos na yung tungkod na yan, sa pamamagitan ng tungkod na yan, ay gagawin mo ang mga himala at kababalaghan na aking papagawa sa iyo. So makikita natin na ang buong authority ay nilagay ng Diyos kay Moses. In-equip siya ng lubusan. In-equip ng Diyos ng lubusan si Moses, ang salita, nilagyan siya ng prophet na si Aaron, ibinigay ang tungkod. At sabi pa ng isang talata sa chapter 7 verse 1 ng Exodus,
tingnan ninyo ang sabi rito. How God equipped Moses. Sabi ng verse 1, and the Lord said to Moses, see, I have made you like God to Pharaoh. Can you imagine that, mga kapatid? Ginawa kitang kagaya ng Diyos kay Paraon. Ginawa kitang gagaya ng Diyos. Alam niyo, ang unang pangunahin na gawain ng Diyos ay magsalita at maglikha. Ang salita ng paglikha, the word that has the power to create, ay inilagay ng Diyos sa bibig ni Moses. At siya ay ginawang Diyos kay Paraon at si Aaron ang kanyang propeta. So makikita natin dito na ito yung tamang paraan ng pag-equip ng Diyos para si Moses ay magamit ng Diyos sa kanyang layunin. So yung lahat ng kanyang karunungan na natutunan sa Egypt, ang kanyang mga makapangyarihang bagay na ginagawa, ang kanyang galing sa pagsasalita, ay hindi ito ang point ang kanyang gagamitin para sa layunin ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ay kinakailangan siyang equip. So tandaan natin yan, mga kapatid, na kung meron ng Diyos layunin sa sino man, hindi ka i-equip ng sino man. Ang Diyos mismo na siyang may layunin sa iyo, ang siyang mag-equip sa iyo. Well, usually, mga kapatid, sa ating kapanahunan ay ang mga tinatawag na mga ngaral ay sila ay mga bunga sila ng mga Bible school, bunga sila ng ilang mga seminaryo, at pagkatapos ito ay sila ay pumaparoon, pero ang Diyos ay meron siyang sariling paraan paano niya ini-equip ang kanyang mga lingkod para gamitin para sa kanyang dakilang layunin. So makita natin, ginawa ng Diyos si Moses na Diyos kay Paraon. Ibig sabihin, ang bawat salita niya ay merong kapangyarihan. Well, if you will read the book of Exodus, makikita ninyo na talagang ginawa ng Diyos na Diyos si Moses sa lugar ng Egypt. At bawat salita, kanyang hinawakan ng kanyang tungkod at hinampas ang Nile River, at ang buong Nile River ay naging dugo. At lahat ng tubig doon sa Nile River ay naging dugo. At lahat ng tubig na makikita nila ay sa lalagyan nila, sa balon, saan mang lugar, saan man sila tumingin ng tubig, lahat ay dugo. At doon ay nahirapan sila kahit sa mga paraan para sa kanilang inumin at ilang pang mga bagay. Doon, unang hinatulan ng Diyos at ipinakita ang ganitong bagay. At ang mga sumunod na mga salot ay pagpapakita ng paano ang Diyos ay gumawa sa kanila. So, ang lugar ng Egypt ay sinalot ng locust, lahat ng mga berdeng pananim, punong kahoy, halaman, at damo, lahat ito ay kinain ng swarms of locusts at ng humiling si Paraon na ipanalangin na alisin ang locust. Then sabi niya, glory to me, dahilan ako'y mananalangin at nang siya'y manalangin, ang locust ay umalis. So makikita natin paano ang Diyos ay gumawa. At yung lahat yung natira na hindi nakain ng locust, ay dumating naman ang isang salot na sa pamamagitan ng granizo. So, all in all, ay makikita natin kung paano ang Diyos ay nag-equip kay Moses para gamitin siya para sa kapurihan ng kanyang pangalan at sa luluwalhati at ikapapakilala. Dahilan sabi ng ating Panginoon, hindi ako nakilala sa pangalang Jehovah. Ang salitang Jehovah is the self-existent na binasa natin noong nakaraan. So,
Alam nyo, kung titingnan pa natin ang ilang bagay, just to say that ang Diyos ang siyang God is our sufficiency at ang tao ay walang anuman maliban ng Diyos ay gumawa sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit sa isang panahon, sa isang pagkakataon ay makikita natin merong isang lalaking ibinangon ng Diyos at isang lalaki na dumating ang isang pagkakataon na merong isang higanting sabihin natin, humahamon sa kanila sa mahabang panahon. If I'm not mistaken, it's 40 days silang hinahamon. At alam niyo, ang binangon ng Diyos ay isang binata. Ang lalaking ito ay si David. Pero mapapansin ninyo, bago niya nagawa yung dakilang bagay at bago ang isang napakalaking higanting Goliath ay bumagsak, tingnan ninyo, hindi ito nangyari dahilan si David ay isang asintado lamang. Hindi ito nangyari dahilan si David ay matapang. Alam niyo, ang sabi ng banal na kasulatan, tingnan natin ang 1 Samuel chapter 16, verse 11 to verse 13. Sa 1 Samuel chapter 16, just always remember na ang Diyos lamang, God is our sufficiency. Sabi rito ng verse 11, Then Samuel said to Jesse, Are all your sons here? Dahilan pagpunta ni Samuel doon, ang purpose niya ng pagpunta roon ay langisan o pahiran ng langis o buhusan ng langis ang isa sa anak ni Jesse na siyang magsusunod na magiging hari ng Israel. Pinapila sa kanya ang lahat ng kanyang mga anak. Mula sa panganay, at yung panganay nang makita niya na magandang tikas, mukhang pag nilagyan ng korona ay mukhang hari, ay kanyang pupuntahan na sana upang buhusan ng langis. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi siya ang aking pinili. At dumaan ang lahat ng mga anak ni Jesse, pero sabi niya, hindi sila ang pinili ng Panginoon. Kaya nagtanong si Jesse, sabi niya, si Samuel, and Samuel said to Jesse, Are all your sons here? And he said, There remains yet the youngest. Tandaan niyo, ang lalaking pinakahihintay nila ay ang pinakabata. Siya yung pinakabunso, kumbaga pa. There remains yet the youngest, but behold, he is keeping the sheep. Siya nag-aalaga ng tupa. At sabi ni Samuel, kay Jesse, send and get him, for we will not sit down till he comes here. The next verse, And he sent and brought him. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome, and the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Sabi niya, bumangon ka, langisan mo siya. Alam niyo, ang salitang langisan mo siya ay tingnan natin ang sumusunod. Ano ang significance ng paglalangis sa Old Testament kapag inilalagay ang langis? Sabi rito ng sumunod na verse, And he sent and brought him in. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome, and the Lord said, Arise. Then Samuel said to Jesse, tama ba? Yeah, next verse. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Bumangon si Samuel at ibinuhos niya ang langis. Usually yung langis ay nandoon sa lalagyan nakalagay sa sungay ng hayop. At kinuha niya ang langis at ibinuhos niya sa ulo ng binatang ito, ng batang ito. And Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And then next praise, sabi doon, And the Spirit of the Lord rest upon David from that day forward. At mula noon, ang Espiritu ng Panginoon ay pumaroon kay David. So ano ito? Ito yung panahon ng pag-equip sa kanya.
Siya ay inequip ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nag-i-equip. Ibig sabihin, ang tao sa kanyang sarili, kahit marami siyang anumang talento na meron siya, anumang kaalaman na meron siya, maliban na ang pag-equip o ang paglalangis ng Diyos ay dumating sa kanya, ay hindi siya magagamit. Hindi yung kanyang kakayanan ang gagamitin ng Diyos para sa kanyang gawain. Tandaan natin yan. Hindi yung kakayanan mo, hindi yung abilidad mo. Yung abilidad mo, yung meron ka, ay magagamit mo ito, paano mo, ito'y may kinalaman sa sukat na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil ang bibigay ng Panginoon sa iyo ay base sa sukat na meron ka. Now, mamaya ay para maintindihan natin yung point ko. Pero tapusin ko muna yung bahaging ito na nang binuhusan ng langis si David mula noon, tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi ng verse na yan, at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid at ang Espiritu ng Panginoon na makapangyarihan ay sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa hinaharap. Ang Espiritu ng Panginoon mula sa araw na iyon. Ibig sabihin mga kapatid na ang nag-equip sa isang tao ay ang Espiritu ng Diyos. It's the Spirit of God ang nag-equip sa kanya. Meron siyang kakayanan, meron siyang anumang abilidad, pero kung wala yung pahid na yun, ay walang anumang bagay ang kanyang kakayanan na meron siya. It's all in vain. So nang dumating ang pahid na ito, or rather nang siya'y binuhusan ng langis, then dumating ang Espiritu ng Panginoon. Then yung Espiritu ng Panginoon ang siyang nagbigay sa kanya ng ilang mga bagay at siya ay inequip. At yan ang dahilan mga kapatid nang marinig niya na naghahamon si Goliath. Nang siya ay nagdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Nang marinig niya na sabi niya, kayo mga lingkod ni Haring Saul, magharap kayo dito ng isang lalaki. Hindi na natin kailangan makipagbaka pa ng magpadanak ng dugo. Kailangan lamang namin maglagay kayo ng isang lalaki at kami maghaharap ng isang lalaki. At sino man, at sila'y magbubuno, at sino man ang manalo. Kung kami ay manalo, maging alipin namin kayo. Kung kayo ang manalo, maging alipin kami. Yun yung pinakahamon. So, habang narinig ito ni David, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon ang siyang naglagay sa kanya ng ganitong klaseng tapang at lakas. Hindi lamang ito basta inherent, mga kapatid. Alam niyo, si David ay makikita natin prior to the anointing ng langis sa kanya, ay meron na siyang ganitong klaseng kakayanan or abilidad. Pero lahat ng yun ay ginagamit niya lamang doon sa pagpoprotekto niya ng mga tupa ng kanyang tatay. Diba? Anong sabi ng banal na kasulatan? Nang may lumusob na leon o na leon ay kanyang pinatay ang leon para proteksyonan ang tupa ng kanyang ama. At nang may bumangon na oso na mas malaki, ay kanyang pinatay ang oso para proteksyonan ang mga tupa ng kanyang ama. Ang ganitong klaseng ability, now inyong pansinin, gusto kong isingit muna ang ganitong bagay sa Matthew chapter 25, verse 15. Sa Matthew 25, verse 15, ay mabasa natin ang verse na yan. Ito ay may kinalaman sa pagbibigay ng talinghaga ng Panginoon sa tinatawag na talento. Ang talent ay currency, ito ay isang salapi. Na sabi dito ng verse na ito,
To one, He gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. So makita natin na yung dami na ibinibigay, kung papansinin natin, ang tao ay meron siyang kakayanan sa kanyang sarili. At base doon sa kakayanan ng tao, ay ito ay yun ang tinutumbasan ng Panginoon. So yung isa ay kaya niyang i-manage yung 5 talento. Yung isa ay kaya niyang i-manage yung 2 talento. Yung isa ay kaya niyang i-manage ang 1 talento. Kaya sabi rito, binigyan sila ng ayon sa kanilang kakayanan. So, makikita natin sa kalalagayan ng mga lingkod ng Diyos, ay may mga, kahit man sa mga prophets sa Old Testament, ay meron mga prophet na ang kanilang scope ng kanilang ministry is the whole nation of Israel. Meron namang ilang mga prophet na nandun lamang sila sa isang bahagi, sa isang kaharian, o kaya naman dun sa Judah, o kaya sa isang bahagi. So meron tinatawag na mga minor prophets na sila ay mas maikli ang kanilang panahon at ang kanilang scope ng kanilang ministry ay mas maliit din. So pag pinag-usapan kay David, nang inilagay ng Panginoon ang kanyang espiritu sa kanya, ito ang nag-enhance ng dating bagay na meron siya. Na yun ay dating ina-apply niya lamang doon sa tupa ng kanyang tatay, ngunit yung nang siya i-equip ng Espiritu ng Diyos, ay yung abilidad na yun, na kakayanan na meron siya, ay in-enhance ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, at ngayon ay kanyang i-apply doon mismo para sa buong bayan ng Israel. At sabi niya, sino itong lalaking ito na hindi tuli, na humahamak sa hukbo ng Diyos? So yung tapang na yun, ay hindi yun basta-basta. At ito ay gawa ng Espiritu ng Panginoon na sumasa kanya. So, sabi roon, then pagkatapos na kanyang hamunin, o siya nang marinig ng hamon na ito, then siya ay nagpaunlak doon sa hamon na yun. Sabi niya, ako ang inyong hirap. At nang siya iharap doon sa higanting ito, sabi ng banal na sulatan, siya ay tinuya. Sabi niya, bakit kayo nagdala ng bata rito na may tungkod? Ano ko, aso? Na inyong gustong paalisin? Ngunit sabi ni David, sa araw na ito, pupugutin ko ang iyong ulo, papakain ko sa ibon sa impapawid, kasama ng mga bangkay ng mga Pilisteo na narito. Gaano kalakas ang kanyang loob? Wala siyang tabak para ipampugot doon. Pero nang sila ay maghaharap na, yung kakayanan na meron siya, na marunong siyang gumamit ng sling, ay yung sling na yun na dati niyang ginagamit sa pampatay ng leon at ang oso, ay siyang sling na kanyang ginamit kay Goliath. At alam niyo, sabi ng banal na sulatan, ng kanyang pahulagpusin ang kanyang sling, tumama mismo doon sa noo ni Goliath. Well, kung makikita ninyo at maintindihan ang baluti na meron si Goliath, mga kapatid, lahat ng parte ng kanyang katawan ay tatalbog lamang ang bato. Meron isang tanging malaking-malaki si Goliath at talagang hindi mahirap patamaan dahil napakalaki niya. Pero dahilan sa laki niya, kahit siya'y patamaan mo, hindi mo pa rin siya mapapatumba dahilan doon sa bakal na nakasuot sa kanya. Pero merong isang siwang doon sa muka niya, doon sa kanyang helmet. Pero merong isang siwang doon at doon ay naka-expose ang kanyang muka. At yun lamang ang tanging
kailangan niyang mapatamaan. At kung mamimiss niya yun, ay hindi niya mapapatay ang Goliath na ito. But brothers and sisters, pinahulagpos ni David ang sling, pero hindi ito sa kanyang sariling kakayanan. Ito ay guided ng kapangyarihan ng Diyos. At tumama doon, sabi ng banal na kasulatan, tumama doon sa noo ni Goliath at bumaon yung bato. Na parang, ayon sa isang komentarista, ay parang isang uri ng bala na tumama sa kanya at bumaon sa kanyang sentido. At bumagsak siya. So, ito ay dahilan kung si David hindi siya sufficient sa kanyang sarili. It is because of the anointing. It is because of the Spirit of God. So, tingnan natin ang isa pang pangyari. Nakikita ninyo, una ay tinignan natin si Moses. Si Moses ay isang wala ng kakayanan, wala ng kaalaman, pero siya ginamit ng Diyos na makapangyarihan. Dahilan ang Diyos ang nag-equip sa kanya. David ay ginamit siya ng Panginoon at sinangkapan siya ng Diyos para magamit sa kanyang kaluwalhatian. Then, merong isang lalaki sa aklat ng Judges, chapter 6, verse 12 to verse 16. Ang lalaking ito ay si Gideon. Alam niyo ba ang lalaking ito? Ang lalaking ito ay kilala sa banal na kasulatan, isang lalaking takot, duwag, walang lakas ng loob. Sabi ng verse na yan, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you. So we can Tagalog. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na lalaking makapangyarihan na may tapang. Kung bibigyan natin ng background, ang pangyayaring ito ay si Gideon ay naroon sa isang kuweba at nagpipit-pit ng ilan sa mga uhay na kanyang nakuha sapagkat ito yung panahon ng pag-ani, panahon ng harvest, pero ang pinakamalungkot, ang harvest na ito ay hindi sila ang kumakain, kundi ang kaaway. Gaya pa nga ng kasabihan, sila ang nagtanim, sila ang nagpagal, sila ang hirap sa ganitong bagay, pero ibang umaani, ang kaaway. At dahilan sa panahong ito, ay dinalaw siya ng Panginoon at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw ay lalaking makapangyarihang may tapang. At sabi niya, at sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? So ito yung hinagpis ni Gideon. Sabi niya, kung ang Panginoon ay sumasa amin, ito yung kanyang malaking tanong. Sabi niya, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit ang kaaway ang namamayani sa amin? Bakit ang kaaway ang siyang kumukuha ng aming mga pananim na siyang para sa amin? At sabi niya, bakit nga ang lahat ng ito'y sumapit sa amin at saan naroon ang kanyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Sa ibang version, sabi niya, where is his miracle? Ang hinahanap niya rito ngayon ay nasaan ang Diyos na nagpatotoo, na gumawa ng dakilang bagay. Narinig namin ang Diyos ay hinati ang dagat na pula. Narinig namin ang Diyos ay tinuyo ang ilog ng Jordan at pinatay ang mga kaaway. Nasaan na ang ganong gawa ng Diyos? At yun ang kinauhawan ni Gideon. Merong isang message si Branham dito na pinamagatan niyang taking him out of history. Siya ay kinuha mula sa, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng kasaysayan. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng kwento. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan. At ito yung ito yung tanong ni Gideon, nasaan ang Diyos na yan na gumawa ng makapangyarihang gawa?
At sabi niya, nasaan ang kanyang kababalaghang isinaysay sa aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon, hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng kaaway, ng Midian. The next verse. At tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, yumaong ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian, hindi ba kita sinugo? This is the starting point ng pag-equip ng Diyos kay Gideon. Ang unang-unang bagay na binigay sa kanya ay yung salitang, hindi baga ikaw ay aking sinugo. Kapag ang sino man ay sinugo, he is under authority. Siya ay merong authority. At ang sumunod na pangungusap, sabi riyon, at sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases. At ako ang pinakamaliit sa bahay at sambahayan ng aking ama. Well, pag pinag-usapan ng angkan, mga kapatid, ang angkan ng Manases ay hindi siya naging kilala sa larangan ng pamumuno. Then, kahit man sa panahon ng nauna, ay si Saul ay galing sa Benjamin, si David ay galing siya sa Judah, pero dito ay pinapakita, ito ay prior doon sa tinatawag ng mga kings, pero ang pinapakita ko ay ang Manases ay sinabi niya, siya ang pinakamaliit at ang kanyang angkan ay pinakadukha. So, pero ang sabi ng sumunod na pangungusap, sabi ng verse na yan, at sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang ako'y sasa iyo at iyong sasaktan ng mga Madyanita na parang isang lalaki. So, paano siya in-equip ng Panginoon sa ganitong bagay? Una, pinakita sa kanya na siya ay sinugo at binigyan siya ng katiyakan at sinabi niya, sasaktan mo o ibig sabihin, lilipulin mo ang Midyanita. Ang Midyanita sa panahon yun ay sabi ng banal na sulatan, kasindami ng buhangin sa dagat. Pero sabi niya, sasaktan mo ang Midyanita na kagaya lamang ng isang lalaki. Now, mga kapatid, ang point na aking pinapakita rito, ang mga lalaking na natura natin, si Moses, si David, at si Gideon, ay mga lalaki na isa pang si Gideon ay isang taong matatakutin, sabi ng banal na sulatan. In fact, nang siya itusan ng Panginoon, hindi niya ginawa yung bagay na pinapagawa sa kanya sa araw, kundi ginawa niya sa gabi. Dahilan napakahirap ng task na binibigay sa kanya. Pero gayon pa man, sa anumang paraan ay ginawa pa rin niya ang sinasabi ng Panginoon. At ng kanyang tawagin ng Israel, dumating sa kanya ang 32,000. At nung magpasimula niyang sabihin ng Panginoon, marami sila. Ang sabi ng Panginoon ay baka sabihin ng Israel, naligtas sila dahilan sa dami niya. So para ipakita na ang Diyos ay sufficient sa kanyang sarili, inireduce niya yung 32,000 na kasama ni Gideon from 32,000 to 10,000, from 10,000 to 300. At sabi ng Panginoon, ngayon, sa pamamagitan ng 300 yan, ay gagapiin mo ang Midian. Now, isang bagay ang ating makikita. Tingnan natin ang Book of Zechariah chapter 4, verse 1 to verse 7. Ito yung isang pangungusap ng propeta ng Diyos sa chapter 4. At ang anghel ng Panginoon ay nakapag-usap sa akin at ay bumalik at ginising ako na gaya ng tao na nagising sa kanyang pagkakatulog. Verse 2.
At sinabi niya sa akin, ano iyong nakikita? Si Zechariah ay binigyan ng pangitain at doon sa pangitain niya ay meron siyang tinanong, ano ang iyong nakikita? At akin sinabi, ako'y tumingin at narito isang kandelero na taganas sa ginto. Na may tasa sa ibabaw niyaon at 7 ilawan niyaon sa ibabaw. May 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon. Now, ang nakita niya is the candlestick. Yung candlestick na merong 7 sanga. 3 sa yung nakatayo at meron siyang 3 sanga sa kanan, meron siyang 3 sanga sa kaliwa. So, all in all ay 7 candlestick. Or, yun ang tinatawag. So, ito ay paglalarawan, mga kapatid. Paglalarawan ito, dahilan ang candlestick ay naglalarawan ng iglesia ng Diyos in the future. So, nang makita niya yung candlestick na ito, then sumunod na verse, sabi ng verse 3, at may 2 puno ng olibo sa siping niyaon. Isa sa dakong kanan ng tasa at isa'y sa dakong kaliwa niyaon. Now, ang kandelero ay walang magiging anuman. Ang kandelero ay hindi siya magniningas kung walang langis. Do you get the point? So makikita natin na pag sinabing kandelero, wag niyong ilagay sa inyong kaisipan na ito'y parang kandila. Yung kandelero ay isang parang, ito ay ilawan in the Old Testament, na ito ay nandoon mismo sa templo, sa tabernacle, na yung kandelero, yung tinatawag na lampstand na ito, sa Tagalog kasi kandelero, yung lampstand na ito ay meron siyang mitsa, diba? Meron siyang mitsa, meron siyang wick na yun ay nakatubog doon sa pinaka-reservoir niya. Na doon naman, yung pinaka-lagayan niya ay merong olive oil. Merong olive oil. Na mula doon sa lagayan niya, ay doon kumukuha, yun ang pinaka-source niya na nagpo-fuel sa kanya para siya ay magningas. So, ibig sabihin, kung wala yung olibo sa magkabila, puno ng olibo sa magkabila sa kanan at sa kaliwa, ang kandelero ay walang anuman. Ang kandelero ay hindi iilaw, hindi magliliwanag, wala siyang magagawang anuman. So yung pagpapakita na paglalarawan ito ng iglesia ng Diyos ay magiging walang kapangyarihan at walang kalakasan maliban na merong langis na gagawa sa kanila. As ang sumunod na pangusap, sabi niya sa verse 4, at ako'y sumagot at nagsalita sa anghel na nakipag-usap sa akin at na akin sinabi, anong mga bagay na ito, Panginoon ko? Kahit man si Zechariah ay hindi niya maintindihan, ano yung bagay na ito? Then, nang magkakayay ang anghel na nakipag-usap sa akin ay sumagot na nagsabi sa akin, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? At akin sinabi, hindi, Panginoon ko. The next verse, na magkagayay sumagot at nagsalita sa akin na tagsabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Ang wikang Ingles ay nagsasabi ng ganito, it's not by might you help, sabi niya, this is the message from the Lord to Zerubbabel, your help will not come from your own strength. Ito yung pinakamagandang bagay. So yung tinatawag na self-sufficient, yung self-sufficient ay ang lahat ng tulong ay nanggagaling sa Kanya. Ano man ang kailangan ay meron siyang mahuhugot.
Well, ito'y kagaya, isang halimbawa, kapag ikaw ay merong isang bagay na gustong bilhin, at ang halaga nito ay kung ang halaga nito ay nagkakahalaga ng mahal na halaga, ibig sabihin, ikaw ay merong kakayanan na sapatan yung halagang iyon na kinakailangan. So, you have adequate supply. Yun ang bagay na pinapakita. Pero, sabi rito, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Yung verse na kaninang binabasa natin, sa verse 5. Yeah. So, this is the message from the Lord to Zerubbabel. Your help will not come from your own strength and power, nor your help will come from but no, your help will come from my Spirit. This is what the Lord all-powerful. So pinapakita niya, your strength, your help will not come from your own strength. Yung King James naman ay pinapakita, it's not by your might, nor your power, but by my Spirit, says the Lord. So makikita natin, mga kapatid, alam nyo, kung titingnan natin ang kalalagayan ng iglesia, ang kalalagayan ng iglesia ay hindi siya magiging malakas sa kanyang sarili. Hindi siya makakapagtagumpay sa kanyang sarili, kundi magtatagumpay siya dahilan sa kapangyarihan ng Panginoon. It's not by the might, nor by His power, but by the Spirit. And the Spirit, it is the anointing, ito yung pahid, ito yung nagsasangkap, ito yung nagbibigay ng lakas sa kanya at kapangyarihan upang siya ay gumawa ng ayon sa sakdal na kalooban ng Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung verse na ating binasa kanina, pansinin ninyo yung 2 Corinthians chapter 4. Yung verse na binasa natin. Sa verse 7, pinakita rito ang ganitong pangusap. Sabi niya, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Sa wikang Tagalog, sabi niya, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa sisidlang lupa. Well, we're just a jars of clay. Tayo ay isa lamang babasaging sisidlan. Yung jars of clay ay napaka-fragile niya. Napaka-rupok niya. Siya ay hindi mo pwedeng mabagsak at siya'y shattered, madudurog, mababasag. Pero niloob ng Diyos, sa plano ng Diyos, ay mas gusto niyang gamitin ang jars of clay. At sabi niya, upang ang kapangyarihan, upang, sabi rito, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Ito ay ang ating katawang ito, ang sisidlang putik, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Kaya sumunod na pangungusap ni Apostol Pablo sa kanyang pahayag, sabi niya, sa magkabi-kabila ay nakikipit kami, gayon may hindi naghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Nilulugmok, gayon may hindi nangasisira. At laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan.
Mga kapatid, dito sa ganitong bagay, makikita natin na ang tao, ang man's insufficiency, dahilan ng Diyos ang siyang nagiging kasapatan. Sa ganitong bagay ay mas minarapat ng Diyos na gamitin ang mga tao sa ganitong kalalagayan upang ang buong kapurihan ay hindi mauwi sa kanino man kundi sa Diyos pa rin na nagtataglay ng buong kapangyarihan at kalakasan. Salamat sa Panginoon mga kapatid dahilan mas niloob niya na hindi niya ipagkatiwala ito sa ating mga kakayanan, ating mga kalakasan, ating mga magagawa, kundi ang Diyos na nagpasimula ng ating pananampalataya ay siya rin ang tatapos ito. At sinabi ng banal na kasulatan, He is the author and He is the finisher of our faith. Ang Diyos ay nagagawa niyang equip ang sinuman. At kapag kanyang in-equip ang sinuman, ito ay kompleto. At ito ay maghahatid ng kapurihan sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo at ating tatapusin ang maliit na bahagi ito ng gawain. Praise God. Pwede ba natin awitin yung awit na yun? Yung first verse ng In Christ Alone and then chorus. Praise God. Tayo ba napapasalamat sa Panginoon sa ganitong disenyong kanyang ginawa. Diyos ay napakarunong, mga kapatid. Ang nakakapagtaka sa Panginoon ay ginagamit niya yung mga mahihina. Ginagamit niya yung mga walang lakas upang kanyang sangkapan ng kalakasan. At kapag kanyang nasangkapan ng kalakasan, makikita sila na sila ay makapangyarihan pero hindi sila sa kanilang sarili. Bakit sila naging makapangyarihan? Sila ay naging tinawag ng Hebrews 11 na mga heroes of faith, mga bayani ng pananampalataya. Pero itong lahat ay dahilan sa Diyos na all-sufficient na gumagawa sa kanila. Praise God. Awitin natin ang awit na yan. Alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. And I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every
source of strength, my source of hope is Christ alone. Praise God. Kainam ng first verse, basahin natin yung first verse na yun. In Christ alone, yung first verse sabi mo, I could stop and, yung isa pang verse, yung una. Hindi chorus ha, yung first verse. Yan ba yan? In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. Well, minsan, pwede nating ipagmalaki ang mga pagbabaka na ating napagtagumpayan. Pero alam nyo, ang sabi ron, for I've been blessed beyond measure, but by His strength alone, I'll overcome. Kaya pala siya ay nagtatagumpay ay hindi dahilan sa Kanya, kundi dahilan kay Kristo sa Kanyang kalakasan. Next verse sabi ron, I could stop and count successes. Pwede tayong magbilang ng ating mga tagumpay at pwede natin minsang i-attribute, sabihin, dahilan sa aking kalakasan. Pero sabi rito, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. Alam niyo ba mga kapatid, ang pagtatagumpay na yan is because of His grace. Ang sufficiency na meron tayo na ating tinatanggap, ang God's sufficiency is because of His grace. Ang isang verse na aking gustong ituloy matapos sabihin, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain, before Zerubbabel? Sabi, sino ka o malaking bundok sa harapan ni Zerubbabel? You shall become a plain. Sino ka malaking bundok sa harapan ni Zerubbabel? Ikaw ay magiging isang patag. Ang bundok na yan ay maalis. And he shall bring forward the top stone and shouts of grace, grace to it. Biyaya, biyaya. Yung salitang not by might nor by power, it's by His Spirit, it's by His grace. We are insufficient. Man's insufficiency, but God is our sufficiency. At ang biyaya na Kanyang ibinibigay sa atin ang nagiging sapat sa lahat ng mga bagay. Tinitingala ng marami si Moses. Nakikita ang kanyang dakilang mga gawa, pero hindi ang buong katotohanan, hindi ito si Moses. Ito'y ang Diyos na nag-equip kay Moses. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, purihin ang iyong banal na pangalan. Patuloy kami na magpupuri sa iyong pangalan dahilan anumang tagumpay na pwede naming matamasa. Anuman, O Diyos, na pwede naming makamtan sa ibabaw ng mundong ito, higit sa lahat, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kung kami man ay magtagumpay, kung kami man ay makapag-overcome, ay hindi ito dahilan sa aming kalakasan, kundi dahilan sa iyo na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Aming patuloy na kinikilala that we are just a jars of clay. Aming patuloy, Lord God, na aming kinoconfess at kinikilala na kami ay mga sisidlang babasagin at mahina. Ngunit ang treasure, Lord, ay nagawa mong ilagay sa jars of clay na ito, sa putik na sisidlang ito, at makita ang kakinangan, makita ang kayamanan, makita ang kagandahan, Panginoon Diyos. Ngunit, Lord God, ang makikita ay ang jewel, Lord, na naroon sa jars of clay. Makikita ang kinang ng jewels. Pero Lord, hallelujah, ang jars ay nasasama sa kaluwalhatian, nasasama sa kagandahan dahilan doon sa kayamanan na nakasilid sa Kanya.
Ngunit Panginoon Diyos, kapag inalis ang jewels na yan, kapag inalis ang kayamanang yan, ang tanging matitira ay ang walang kwentang sisidlang putik, Panginoon. At gayon ang bawat isa sa amin. At yan ang dahilan, Panginoon Diyos, ang bawat isa ay yung sinasangkapan ng iyong banal na Espiritu. Nilalagyan ng iyong Espiritu, nilalagyan ng mga kaloob, nilalagyan ng iyong authority, O Lord God, upang patuloy na magtagumpay sa uling araw nito. Kaya't Diyos, hallelujah, kung kami man ay magtatagumpay, Panginoon, kung kami man ay magkakaroon ng mga tagumpay sa aming buhay, hallelujah, naalala namin ang 24 elders, Lord, ang kanilang mga crown ay kinukuha nila at inilalapag nila sa paanan, hallelujah, ng kordero, sapagkat ang kanilang korona ay hindi nila natanggap, kundi dahilan, hallelujah, kay Kristo, sa kordero ng Diyos. At kung meron mang kaming mga crown, Lord, mga tagumpay na aming naranasan sa buhay, Lord God, patuloy naming kukunin ang crown na ito, italagay sa iyong paanan at sasabihin, it's by your grace. Hallelujah. Your grace becomes sufficient for us, Lord. At kung bakit kami, ay kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, I am that I am by the grace of God. O Lord God, patuloy naming papahayag ang ganitong bagay at sabihin, hallelujah, kami ay naging ganito. Kami ay naging kami dahilan sa iyong biyaya na masaganang gumagawa sa amin. Hallelujah. Nagagawa namin ang lahat ng bagay. Nakakapagpatuloy hindi dahilan sa nahubog ang aming pananampalataya. Nakakapagpatuloy kami at nagtatagumpay dahilan merong isa na gumagawa sa loob namin na gumagawa ng pagtatagumpay. Lord, i-bless mo, Lord, ang bawat isa na yung mga anak, Panginoon, na patuloy naming binibigay at kinikilala ang aming sufficiency ay sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang kasapatan ng lahat ng mga bagay. Wala kaming huhugutin sa ganang aming sarili, kundi, Lord, itong lahat, ang aming tulong ay nanggagaling sa iyo. O dakilang Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa iyong kapurihan, sa iyong kalawalatian. At kahit man sa gabing ito, Lord, ipagpalain mo mga kapatid na naging kabahagi ng iyong gawain sa gabing ito, Panginoon. At ang patuloy na pagpapala na iyong igawad sa kanila, 10 ng mga kapatid na hindi namin kasama. At ang Diyos na mapagbiyaya na gumagawa ng pagtatagumpay sa amin, hallelujah. At na ikaw na nagpasimula ng aming pananampalataya, ay tatapusin mo ito hanggang sa araw ng aming Panginoon. Ikaw na gumawa ng dakilang bagay, mabuting bagay sa amin, ay tatapusin mo ito hanggang sa araw ng iyong pagparito. Mauwi sa iyong kapurihan at kalawalatian at ang pag-iingat mo, Lord, sa aming pagtatapos sa gabing ito, sa iyong karangalan, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. Palakpakan natin